Good morning mga bro. Bro Ariel again. Ito yung ating 12 volts battery. Nilagyan ko ng voltmeter at nilipat ko yung kanyang active balancer sa ibabaw para mababalutan ko ng maayos to pag dumating yung ating pambalot. Yan. Kinabit ko na rin yung kanyang discharge kung saan yung ating mga load nakakabit. Pero pag sa solar charge controller, pwede rin naman dito. Doon na kayo kukuha sa charge controller nyo ng para sa load. May yung BMS kasi nito may ano siya, may discharge siya. Kaya doon ko ikinabit. Yan. Doon ko sinabay. Malalaman natin kung magkaroon ng problema ang ating BMS, mawawala output dito. Ibig sabihin kailangan natin palitan yung BMS or i-reset lang natin. Pag reset lang naman, ano lang naman, tatanggalin lang natin yung kanyang mga terminal tapos babalik ulit. Pag gumana na, magkaroon na siya ng output, okay na yun. Pero kapag hindi, better siguro palitan na ng BMS sa experience ko. Yan. Ayos na. Balot na lang. Yung isa, ganun din ang gagawin natin. Okay, good morning mga bro. Yun, natapos ko na din yung isa pa natin. Nailipat ko na yung active balancer niya at nalagyan ko na rin siya ng voltmeter. Dumating na yung pambalot natin. Yung problema, yung pang sides natin na parang insulation niya na ma-tape din siya pati. Hindi pa dumarating, yun ang lang inaantay ko bago ko balutin, kasi pag binilagay ko na yan at hinit up na natin yan, didikit yan dito babakat, pangit tignan, kaya mas maganda flat yung surface nya. Kaya antayin lang natin yun, siguro mga after 2 days darating na yun. Nakalagay naman dun 8 to 11, hopefully bago mag 11 natin dito na. Yan na, okay na yung dalawa na to. Ang ating update ngayon. At yung dito naman sa ito yung 12 volts natin. Siguro ang gagawin ko ngayon ay ilalagay ko rito. Ibabox natin, lagyan natin ng box dyan para hindi naman nakaganyan. Kasama na yung ito, ipupwesto na rin natin yan. Yun nga pala, itong charge controller natin, nilagyan ko ng heatsink yan. Yan, may heatsink yan sa nakadikit na yan dyan sa body nya para hindi siya ganong uminit, kasi dati nung bagong bili pa to, way back natin ng 2021 nabili ko to, napansin ko masyadong umiinit pag maganda ang sikat ng araw, kaya naglagay ako ng heatsink para kahit papano hindi siya kagad masira. Yun, after 2 years buo pa naman, yung battery lang nagka-problema. Yun. Dumating na din yung ating ibang mga order. At sa 24 volt system natin, ito. Natapos ko na yung isang pack. Yan, tapos na yung isang pack. Isa't kalahati na. Ano na pala? 2 pack na pala ang natapos ko. Yung dala to tapos na to, ito nasa kalahati. Yan, nalaubat lang yung ating kaya nagcha-charge ako, spot welder, nalaubat, kaya tumigil muna ako. Yan, tatapusin natin to ngayon, yung tong dalawa na to ngayong araw. Tapos yan, naka meral ko tayo ngayon. Hindi kasi magandang panahon, parating na yung bagyo. Kaya po full charge muna natin to. Then tatapusin natin to, spot weld lahat. Tsaka natin baklasin yung kaha nya. Titignan natin yung fusing nya kung okay pa. Lagay ko may mga putok na na-fuse dyan. Yan ang gagawin natin ngayong araw. Ito yung 12 volts, pupwesto na natin dito. Yan, pwesto na natin dyan yung kaha nya. Yan pala yung kaha niyang gagamitin. Tapos
pag may time pa tayo, tsaka natin titirahin yun. Okay. Siguro ito, hindi na tayo maglalagay ng inverter muna. Ano lang natin dito, 12 volts lang para sa mga ilaw. Tsaka pang charge ng mga device, mga cellphone, tablet, yan. Ilaw lang ang gamit natin muna sa mga to. Kasi nasubukan, tsaka electric pan na 12 volts. Meron tayong electric pan na 12 volts dito. Yan muna ang gamit natin dito sa 12 volt system natin. Meron naman tayong inverter na siguro tatap ko na din. Tingnan natin kung anong magagawa natin ngayong araw. Okay? Balik ako sa inyo pagka nakabit ko na rito yung solar charge controller na ginagamit. Nilagyan ko ng heatsink. Yan. Heatsink siya. Yan. Nilagyan natin ng heatsink. Naikabit na rin natin yung ating box na paglalagyan. Siguro ito sa ibabaw natin ilagay. Ganyan. Yan. Ganyan ang posisyon niya. Just in case na may cellphone na ito charge, patong lang dyan sa ibabaw. Temporary siguro ganyan na muna. Matibay naman. Paano? Lalagyan ko rin bracket yan dun sa ilalim para mas tumibay. Yan. Tapos yung battery dito, lalagyan natin ng breaker to para safety. Breaker para sa solar panel dito nakakabit. Nakalagay na dyan. Yan. And then charge controller to battery lalagay din tayo, tsaka yung load lalagyan natin syempre ng breaker din. Yan ang plan natin ngayon dyan. Meron itong inverter ayun sa baba, dati na nakakabit yan dyan. Tapusin ko, kakabit ko muna to. Ito pala, mumurahing lang to, mumurahing charge controller lang to. Kung makikita nyo, ito ay 30 amperes lang. Max PB niya is 50 volts. Sa 12 volts 390 watts ang kaya niya. Sa 24 volts 780 ang kaya niyang solar panel, watts ng solar panel. Okay na to kahit pa paano. Subok naman basta't lagyan nyo lang ng heatsink, tatagal. Lagay nito, tumagal naman. Yan, nilalagay natin dito yan. Balikan ko kayo pag natapos na natin lahat to. Naikabit ko na yung charge controller pati yung battery. Okay? Pati yung mga breaker niya. Ating solar charge controller. Hindi natin isasagad ng baba para just in case na maglagay tayo ng blower, may clearance pa tayo. At the same time, pag nagtakip din tayo rito, hindi rin matatakpan to. Hindi rin sasabit. Hindi mo kailangan perfect na perfect. Wala namang ibang gagamit ito, hindi tayo lang. Sa side lang muna. Abot? Hindi abot. Ano lang. Natin ang isa pa para mas matibay. Nice and easy. Walang okay na. Yan susunod. Breaker. Lalagay tayo ng breaker dito para sa load at sa
battery. Pero maglalagay tayo ng mga connector sa baba. Ito yung talatandaan ko para sa abot ng battery hanggang dito. Kaya di tayo pwedeng magkabit pa ng mas mababa. Okay? Yan, kailangan yung shock natin na mahigpit. Ito papunta sa ating charge controller. Positive, kaliwa. Is my pen tester. Makulimlim pero hindi maganda ang simoy ng kapaligiran. Mainit, humid. And guys, connection natin ng breaker natin na puntang charge controller. Oops, sikip. Guys, sa load dadaan din natin siya sa breaker, pero yung load na to ay manggagaling sa ating BMS. So dito yung battery natin, yung dalawang discharge ng BMS ay papunta rito sa load, DC load. Yan ang gagawin natin, kaya magbubutas tayo rito para sa solar panel, connection ng solar panel, and then kasi may sarili naman breaker yun tsaka SPD, kaya okay na yun doon sa isang box natin. So yun, dito lang natin yung load. Siguro yung load dito sa solar charge controller, maglalagay na lang siguro ako rito ng maliit na indicator light para just in case na brand out, buhayin natin, nailaw tayo. 12 volts din. Ayan, ipitan muna natin. Alright, tago natin yung wire sa ilalim para medyo maganda lang tingnan. Ayan, make sure lang guys na mahigpit para maiwasan natin loose connection. Okay, sa load naman tayo, pero yung load natin dito natin idadaan sa ano yun. Maglalagay siguro tayo na apatan o palagyan na ng pang tatlong battery pack ang pwede natin ilagay dito. Dito ilalagay siguro yung connection nya sa ganito, puntang load. Ilipat ko na natin dito para mas malapit. Ayan, gagawin natin. Tapos connection ng battery, hati sa dalawa. Okay, hatiin natin
dito sa dalawa. Kabit ko na yung breaker, pati yung connector para sa battery discharge papuntang DC load. Yung load natin sa mga ilaw na 12 volts dito manggagaling yung breaker nya, hindi tayo kukuha rito sa solar charge controller. Yung ilalagay lang natin dyan ay para sa ilaw. Siguro maglalagay tayo ng ilaw dito para kita natin yung itong panel natin, itong power wall natin na to na 12 volt system. Yan, nakapagbutas na rin ako para sa connection ng solar panel at sa DC load palabas. Okay, kabit ko na ito sa wall at balikan ko kayo after ko makabit na ito. Yan na nga mga brother, natapos na rin. Pansamantala muna to habang hindi ko pa na cover yung battery pack natin. Ayan, yung dalawang discharge ng ating BMS pinagsama natin papuntang load. Ayan, papuntang load yan, nagcha-charging tayo ngayon. Hindi na tayo nagkabit dito sa ating solar charge controller para kasi mababa lang kasi yung ano niyan MOSFET niyan baka masira ka agad, kaya dinaan natin sa circuit breaker na galing ng BMS. Alin man dyan sa dalawa magka-problema o magka-short, sigurado dalawa yan ibigay. Kaya ang advice ko lang, yung BMS na to ay magkaroon ng sarili niyang terminal para just in case na magkaroon ng problema, huhugutin mo lang, ibalik mo, reset na kagad siya. Unlike na ganitong nakahinang, baklasin mo pa lahat tapos solder na naman ulit. Pero dahil sa gawa ko naman to, dito lang naman to, okay na yan. Ayun, okay na sa ngayon yan. Yan ang yung setup natin. To be continued na lang siguro yung yung pambalot natin. Ayan na yung pambalot natin, pero yung panggilid na nga ito na ilalagay natin, wala pa, hindi pa dumarating. Yun na lang ang kulang. Tabayaan na lang natin, at least natapos na natin tong power wall natin na 12 volt system. Yan, karoon na siya ng sarili niya ng box. At yung susunod natin na gagawin siguro yun, yung sa 24 volt system natin, naka-solar tayo ngayon. Naka-solar tayo ngayon, mataas ang voltahe natin kahit medyo makulimlim. Yan, natapos na tayo sa 12 volt system natin. Abang-abangan na lang ang pagbabalot ko nito. At ingat-ingat na lang ang lahat. God bless us all.